guys! Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok, feel at home. Well, technically, hindi to Yanni's Room. Alam ko na sabi ko sa previous episodes, and nasabi ko rin naman sa social media, na nandito ako ngayon sa Riyadh. So, pabigat ako sa nanay ko right now. Sinama ako ng mom ko kasi magre-recover ako dito. Yon. Actually, medyo hirap pa akong bumangon. Hindi, actually nakabangon naman ako. Nakikita naman ako ng mga tao na gumagawa ng kalokohan online. 'Di ba? Kasi kapag gumagawa ako ng kung ano-ano, bearable. Pero every morning kasi ang hirap mag-start ng day dahil nahihilo-hilo talaga ako. But we need to work. Yeah. Yes. Okay. So, for today's, sorry, alam niyo ang hina din ng boses ko, no? Kasi hindi ako mag-isa ngayon dito sa flat ng mom ko. May mga kasama din siyang ibang nurse. Kaya, feeling ko naman okay naman yung volume kasi naka-mic naman ako. Sadyang yung speaking voice ko kasi malakas talaga. As in, bargas talaga ako magsalita. Sanay akong, pero hindi applicable dito. Gustong-gusto ko yung liwanag. Gustong-gusto ko yung itsura ng apartment. At ang tahimik. At wala kayong maririnig na motor at jeep right now. For like, I'd say 2 months. Kasi 2 months ako dito. For today's episode, ang idadaldal ko ay all about me. Cams, na medyo hindi. Actually, grabe talaga. Itong period of recovery, syempre, madalas nagpapahinga ako or nakahiga ako or pagpapasok yung mom ko. Basta madalas mag-isa ako. Okay. So, sa recovery period ko or for the past few weeks, talagang naging introspective ako. Introspective. I feel like itong episode na to would be more on getting to know myself ulit. And I feel na baka isipin nyo, paano tayo makaka-relate dyan? Getting to know myself pala yung topic. I feel like lahat naman tayo ay continuously kinikilala yung sarili natin. Yeah? Feel ko na-inspire ako. Na-inspire? Hindi. May mga ganitong episode kasi si Emma Chamberlain. Okay. So, para sa mga hindi nakakilala kay Emma Chamberlain, i-search niya siya. Chamberlain? May nag-correct na sa akin nun eh. Chamberlain? Emma Chamberlain. Kung ano man yung correct, I am so sorry. Basta, meron siyang podcast na Anything Goes with Emma Chamberlain. Pinapakinggan ko yun. Mahilig kasi ako makinig ng mga ganong podcast. Anything Goes, The Wonderful Beautiful Podcast ni Angel Veridiano. Basta, Filipino podcast to, yung kay Angel. Ewan ko, mahilig akong makinig sa mga babaeng nag-iisip. Ewan, feel ko introspective din yung nature ng podcast. Actually, yung The Wonderful Beautiful Podcast, mas may halo siyang commentary. Right, yeah. Napansin ko lang ganun yung mga podcast na pinapakinggan ko. Alam nyo, one of the reasons why nahihirapan din akong mag-shoot ng podcast kasi kapag gantong solo podcast, in a way, para siyang video essay or audio essay. And ayokong mag-put out ng shit na hindi ko pinag-isipan. But the thing is, nagagawa kasi siya ni Emma Chamberlain. Ewan ko, maybe stuck ako sa head ko. May times na natatakot ako mag-shoot ng episode nang walang research masyado. Pero at the end, nag-shoot pa rin ako ng episode na purely based sa feelings ko lang. Compared kasi yung The Wonderful Beautiful Podcast ni Angel, may research talaga yun. Yeah, I can say. And mostly opinions niya din. Ang point ko lang naman is, kahit ganito na truthful yapping sesh talaga ang Yanni's Room, minsan natatakot akong kumuda dito ng parang hindi ko pinag-isipan. Yes. But at the same time, grabe, feel like online ito sa topic ko. Anyway, but at the same time kasi, nahihirapan ako kapag masyadong structured yung episodes. As in, may mga ilang beses na akong nag-shoot ng episode na paulit-ulit. Nagre-retake ako. As in, nag-i-start ako from the top. Kasi, nagalagay ako ng outline.
Tapos, feel ko kapag sinusundan ko yung outline, parang hindi siya as raw and as natural yung feeling for me. And then, hindi ko nagugustuhan. And then, magre-retake ako. So, para sa mga nakikinig, I'm sorry if minsan feel nyo masyadong unstructured yung Yanis Room. I think yun yung point. I think yun yung point na podcast na to. Meron kasing, dami ko na naman, meron kasing basher. Awan ko, may hater dito sa YouTube na hindi nalalabas yung comments niya kasi binan ko na siya. I mean, kasi naiirita ako. Parang bawat video, bawat episode, nagko-comment siya na ang unstructured, ano ba yan, paulit-ulit, hindi ba tinuruan yung mga taga-UP ng, ewan ko, brevity, or pagiging precise, or concise, I don't know. Nakakatawa kasi sobrang hater behavior talaga. Pero, bawat episode, nakikinig siya. So, kung nakikinig ka nito, I'm sure baka nabubwisit ka na naman sa akin kasi para nagiging off-tangent na naman yung topic. But, I feel like sasabihin ko na kayo at this point. Kasi 18 episodes na tayo. 18 or 19 or 20, I don't know. Feel ko at this point, kailangan nyo malaman na I discovered na gusto ko na ganito siya. Unstructured siya as fuck. Anyway, so paano ako napunta kay Emma Chamberlain? Napunta ako kay Emma Chamberlain kasi nga may isa siyang episode about yung pagiging, about being a hater lang. Tapos nagsasagot siya ng parang exams? Mga online quiz, ganyan. Mahilig ba kayo sa ganun? Mahilig ako sa ganun din. Mahilig ako magsagot ng mga online quiz, getting to know myself, ganyan, MBTI. Ewan ko, parang something about mga ganong types of quiz. Even yung mga quiz na, which blank character are you? Ganyan. Which shoes are you? Kung isa kang sardinas, anong flavor ka? Mga ganong quiz. Something about getting to know yourself or knowing more about yourself. Even if yung i-compare ka sa kung isang bagay, super important sa akin nun, or super think ko yun. And nung nagkasakit ako and I had to be alone with myself, ang dami kong na-discover sa sarili ko. Hindi to hydrocephalus journey na episode. That would be another topic actually. And I'm not sure if ready ako to talk about it. But feeling ko yung mga gantong episode, nahihimay-himay yung experience eh. I'd like to believe na merong Yani pre-hydrocephalus and post-hydrocephalus. Feel ko, alam niyo, meron kayong significant event in your life na talagang changed you so much. I wouldn't say na sobrang change ko na as a person. Pero if i-visualize ko siya, ewan ko, yung feeling na para akong may Yani from the past na ino-observe. And that Yani is so troubled. Ang taray na, so troubled. As if I am better right now. I'd like to think na somehow better ako than that Yani. I'm sure kayo din, merong mga ganong events in your life na masasabi nyong merong kayo pre that event and post that event. So, obvious naman, kasi para nakailang episode ata ako sa Yanis Room talking about my crisis, yung LB episode, yung onti lang pala. Pero if i-describe ko yung sarili ko, parang lagi akong nasa crisis for the past 3 years. Ewan ko, I'm always in my head. And you know what's scary? Something na na-realize ko. Both scary and comforting. Ewan ko, para siyang challenge. Yung realization na it will always be like that. Na parang kahit anong edad, you will always be in crisis. Parang every year, dinidiscover mo yung sarili mo. And, awan ko, nagkaroon kasi ako ng thought before na, will I ever figure it out? I feel like lahat naman tayo nagkaroon ng ganung thought. Kaya kapag nakakita ako ng someone older than me, or parang more accomplished than me, or I feel like someone na mas at peace with their emotions, minsan naiisip ko talaga noon na, shucks, mararating ko kaya yung ganyang point where fully intact ako with my self-confidence and
with what I want and with what I need. Ako lang ba yung nakaka-feel nun? Feel ko lahat naman tayo. Sobrang fluctuating talaga ng self-confidence ko. As fuck. For the past, lalo na for the past few years, feeling ko hindi ko yun fully naupuan. May time na, grabe, may time na, siguro, anong year? Let's say, mga 2020 or 2021, may kumpiyansa ako sa sarili ko, alam ko kung anong gusto kong gawin. And then, may life event na nangyari, which was GNB ending, and bigla talagang bumaba. Nag-question ko talaga yung sarili ko. Feeling ko, nasabi ko na sa sarili ko na, masyado ba ako naging mayabang? Right. Nakikita niyo yung words kung paano ko kausapin yung sarili ko that time. Sobrang sama. Masyado ba ako naging mayabang? Masyado ba naging mataas yung tingin ko sa sarili ko? And for a time, ganyan ako. And then, nung naka-recover ako from that, nasa college na ako, gumanyan ulit. Sabi ko, I know what I wanna do. I have star factor, ganyan. Alam ko, nasabi ko na to dun sa LB episode, na alam ko kung anong gusto kong gawin, which is, nakataas talaga yung kamay ko. Yes, visualization, kasi wala tayong graph. Alam ko yung gusto kong gawin. After kung matapos yung college, kukuha ako ng apartment sa Manila. I'll do this, I'll do that. And then, after graduating, biglang gumanyan. And napa-question ulit ako. Parang inisip ko ulit, masyado ba naging mataas yung tingin ko sa sarili ko? Maybe I'm not all that. And I felt so dumb. Grabe yung crisis post-graduation talaga na napag-usapan namin ni Lyndon sa episode. Akala ko, alam niyo yun, akala ko yung life event na merong Yani pre-GNB and post-GNB. Akala ko parang, okay, significant life event na siya. And then, nagkaroon ng Yani pre-college and post-college. And nakala ko, okay na siya. Tapos na siya. And fuck! Dumating yung hydrocephalus. And now, meron na namang Yani pre-hydrocephalus and post-hydrocephalus. And I feel like, ang crazy lang nung thought na yon na, damn, every year, meron kang MMK-worthy na event. And, oh my God, hindi siya mag-e-end. Hindi ko sinasabing sa akin lang siya mangyayari, yung significant life events. I feel like lahat tayo ganun. And hindi ba nakakatakot yung thought na, damn, it's never gonna end? Kasi, kapag nakakapag-usap ako, nabubulol ako. May mga na-encounter ako na 29 years old or 30 pataas. Grabe ko i-describe na akala mo sobrang tanda na nila. Hindi, actually, ang bata pa nila. And alam niyo yung ang dami pa rin nangyayari sa kanila. And napapaisip ako na, shit, 23 pa lang ako. At madami pang mangyayari sa akin. Yung Yani post-hydrocephalus, napapaisip lang talaga ako nun. Napa-observe siguro ako na grabe ko i-overthink lahat ng bagay na pinagdadaanan ko before this happened. Hindi naman masama, pero feeling ko lang masyado akong nag-overanalyze that time na bakit wala akong gantong opportunity, bakit sila ganto, bakit ako ganyan. I feel like I spent too much time dwelling on things na alam kong nakakapagpababa ng moral. But proud pa rin naman ako sa Yani, pre-hydrocephalus. She was really going through it. And ang dami pa rin naman na-accomplish ng self ko before it happened. Pero ngayon, awan ko, kapag dumadating sa point na medyo life and death situation, mapapaisip pala kayo na parang nagkakaroon ng ganong thought na bakit parang medyo mali yung mga pinaprioritize ko that time. Let us expound on that. Ano ba to expound? Alam nyo, ang gusto ko lang naman is mag-take ako ng MBTI quiz. Yun yung dapat gagawin ko sa episode na to eh. Kasi every year talaga nagbabago yung MBTI, di ba? Sige, feeling ko I'll get to that. Feeling ko some way there, makakalango yung utak ko papunta doon. Anyway, yung Yani before this, ay guys, nasabi ko na, ilang episodes, people pleaser nga kasi ako.
And nakikita ko sa mga nagko-comment sa episode na yun, na ang dami rin talaga nag-i-struggle with people pleasing. In my case, na-realize ko na I cared too much about other people's validation talaga. Feel ko nawalan talaga ako ng tiwala sa sarili ko. I knew what I wanted to do, pero sobrang doubtful ko na if yung gusto ko ay tama. Alam niyo yun, na parang naalala ko talaga yung feeling na, fuck, if gagawin ko yung gusto ko, magagawa ko ba siya ng tama? Feeling ko I'm not capable enough to do that. May ganun talagang thoughts. And feeling ko kasi until now, nag-struggle pa rin ako with it. Isa yun sa mga bagay na na-discover ko sa sarili ko, feeling ko ang tamad ko. Madami akong mga bagay na pwede ko nang gawin ngayon, pero ipinagpapamamaya ko pa. And nakaka-apekto yun sa work ethics ko. And then, doon ako napaisip na feel ko doon ang gagaling so much yung doubt. Kasi hindi ko pa nagagawa. Dinedread ko na siya. Which is not good. Ngayon, alam niyo yung mga simpleng bagay na pinipick up ko yung mga things that I used to love doing before, which is editing, yung mga pictures, ganyan, mag-graphic design, and yung Yani, pre-hydrocephalus, para masyado ako nagkikare sa kung ano yung iisipin ng friends ko around me, na ala, baka iniisip nila, nagsasayang ako ng oras, ginagawa ko to, ginagawa ko yan, pero hindi naman to mag-a-amount to something, to my career, lagi na lang career, fuck. Ewan ko, parang sobrang worried ko if yung ginagawa ko is nagbi-make sense ba to my friends. Friends, naisip ko. Ngayon, naisip ko, bakit ba ako nag-worry so much? Feeling ko kasi I admire my friends so much. As in, sobrang bilib ako sa skills ng friends ko. And feel ko, compared to them, sobrang ako. Hindi naman yun bad thing. Wala lang, feeling ko lang, pag nakikita ko yung grit nila, and then yung success nila, feel ko whatever I'm doing, hindi inggit eh, pero parang whatever I'm doing is, shit, baka hindi ka-level nun. And maybe what I'm doing is too dumb or too stupid. Or it's not making sense. Ganyan. Ang daming times na ganun ako. Pre-hydrocephalus. Sorry, ang pangat ng term na pre-hydrocephalus. Pero ang daming times na ganun ako before. And now na, dahil nga wala akong ginagawa, nagpipick up ako ng old hobbies. Ginagawa ko yung mga bagay na gusto ko, which is gumawa lang ng kalokohan na video. And people seem to like it. And feel ko, I stopped trying to reach standards na hindi naman sinet ng friends ko. Feel ko ako lang din yung nag-set. Alam niyo yung standards na akala ko sineset ng ibang tao for me? Gets niyo yun? Awan ko, ngayon na nakapag-pick up ako ng hobbies ko ulit, na-realize ko na mahalaga lang mag-make sense siya to you. You pursue what you want. And you pursue what you feel like doing because nagme-make sense siya to you. And then you enjoy it. Unti-unti dun bumabalik yung creative juices and yung tiwala sa sarili. Nagre-rebuild. Whew. Oy, this is not, hindi yun diga against my friends. Na-realize ko lang talaga nung nag-iisip-isip ako ngayon na grabe, ang weird ng pag-uphold ko sa ibang tao. Feel to the point na hindi ako makagawa ng decision without consulting someone. Kasi feel ko, okay, importante na mag-consult ng someone, okay, na you trust. Pero, grabe, kasi feel ko kapag ako lang yung gumagawa ng decision, magiging tanga yung results. Ganong level, yun. Okay, medyo malayo to. Pero isa din na na-discover ko right now, post-hydrocephalus is, tinawanan ako ng mga tao sa live nung sinabi ko to, na feeling ko introvert ako. Pag nag-MBTI ako, lagi namang extrovert yung lumalabas. Pero na-realize ko lang na, okay, pag ganito ka kasi kaingay na tao, and ganito ka maloko, feel ko yung ni-envision ng mga tao na kaya niyang makipag-close sa lahat. Actually, no. Sa era na nanahimik ako ngayon, na-realize ko lang na hirap akong mag-get to know ng new people. Kasi masyado akong nako-conscious. Hindi naman masyado
Ako, dyan na lumalabas yung pagiging performer na aspect. Tangina ng performer. Merong theory, I forgot kung ano yung tawag na yun. May social, basta theory ni Goffman, Geoffman, kung tama ako, na everyday nagpe-perform tayo. Right? Naniniwala ako sa theory na yun. Kasi, syempre, yung iba-ibang persona na pinapakita natin sa iba't ibang tao, I feel like performance yun. It's just that everyday nagpe-perform tayo ng iba't ibang identities. And meron tayong mga image na gustong i-present sa iba't ibang tao, ganyan. Okay. So, ako, I realize na I take it up a notch. I take it up a notch? Hindi. Okay lang. Feel ko madalas nagpe-perform ako pre-hydrocephalus. Nakakatch ko talaga yung sarili ko na kapag may tao ako na, pagiging people pleaser talaga yan eh. May tao na, okay, bago, or, sige, magbigay tayo ng example. Sobrang random lang na example na to. Sabihin natin si Stacy. Sobrang random lang nito. Kunyari, makasama ko siya sa isang event. Because ina-admire ko siya, because I look up to her, dahil fan ako ng Beanie, and gusto ko siyang mai-entertain, mafe-feel ko na mag-iibang tao ako, or mas doble. Ano mean doble? As in parang kayod to accommodate her, or to please her. No, honestly, nakakapagod yun. Isa yun sa reasons kung bakit, sorry, masyado naman tong revealing, pero isa yun sa reasons kung bakit hindi ako very ma-attend ng content creator event. Hindi naman dahil sa madami nag-i-invite sa akin. Hindi naman palagi madami nag-i-invite sa akin. Ang feeler ko naman. Pero kapag gano'n na sabihin natin may isang influencer event, nahihirapan talaga ako. Kasi hindi ako yung tipong laging mataas. Laging yan ni hates you. And nahihirapan ako pag ganun kasi nafe-feel ko, problema ko rin talaga to. I feel ko ako yung may problema talaga. Kapag umattend ako ng ganung events or kapag may mga tao ako nakasama na hindi ko naman usually nakasama and gusto kong i-please, nafe-feel ko talaga nagpe-perform ako. Post-hydrocephalus, isa yun sa mga gusto kong i-unlearn or feeling ko na nawala na nga eh. Hindi ko pa ma-figure out yung sarili ko when it comes to socializing talaga. Hindi ko alam kung anong gusto ko. Feeling ko kasi normal lang naman for us to curate an image when we are, with people na hindi pa natin kilala completely. Feel like that's normal. Pero, ngayon, siguro napapaisip ako na gusto ko matutunan how to be more natural, comfortable with just showing myself without having to, parang tinataas ko yung naka-performance level parate. I'm not sure if nagigets nyo yung thought. Pero, feel ko kayo, baka may mga times din na ganun kayo, naka-performance level. Mga ganong moments na naaalala nyo. Yan post-hydrocephalus. That is something na I wanna learn. May isa akong tao in mind na naiisip na sobrang amazed ako. Naman sobrang amazed. Ang OA ng amazed. Pero si Noor, kapag nakasama niyo si Noor, actually, gusto ko nga siya i-guess. Noor, hello. Hindi, kasi kapag si Noor tsaka si Ian, I feel like sobrang gusto ko yung energy nila. Kasi when they meet other people, parang they are just so, they let other people be. And then they let themselves be. And you don't feel like they are trying to put on a persona just to accommodate you. And then dun mo na-feel na nagko-connect kayo. Sobrang amazed ako pagdating dun kay Noor. Kasi, wala lang. Just, like, parang she's so at ease na hindi siya conscious masyado kung sino ka at kung sino siya kapag nag-i-interact kayo. And yun yung gusto kong ma-learn. Kasi honestly, ngayon napapaisip ako, capable ba ako of that? Capable ba ako na umupo or be in a social setting and then see someone and hindi ba feel yung urge na kailangan kong pasayahin tong taong to. Para naman maisip niya na worthy ako of this interaction or connection. Feel ko nasa process pa ako of figuring that one out. Pero, ayun, napapaisip lang ako, introvert ba ako or ayaw ko lang masyado maging performer na ngayon? Or,
one thing is for sure, gusto ko maging at ease when meeting new people and building connections with other people. Ayan. Ang hirap talaga maging ang hirap talaga maging gantong people pleaser na, ewan ko, oh my God, kapag may namit akong tao, nirarak ko talaga yung brains ko of, shucks, ano kayang entertaining na pwedeng gawin? Nakapagod. I mean, all connections or all interactions require work. Pero, feel ko yun yung isang skill na sobrang helpful for a person to learn. Yung just letting things be. Or just letting a conversation or interaction be. Kasi, feel ko doon ako nagiging awkward na person. Pero other than that, maingay talaga ako sa isang social setting kapag nasa mood ako. Lagi ako nasa mood. Magaslaw talaga ako. Ganon. Wala lang. Alam niyo yung mga gantong thoughts na grabe kapag umupo talaga kayo with your feelings or with yourself for quite some time and maging introspective kayo. Yung ang dami nyo nalalaman about yourself. Feel ko kasi, lagi naman ako nag-a-assess ng sarili ko. Pero yung self-assessment na ginagawa ko right now, feeling ko less critical siya. Less critical, feel ko kasi tayong mga bagets, hindi bagets yung term, pero tayo, as human beings, or baka tayong may mga problema lang sa emotion. Parang may mga times na overly critical to ourselves, na ang sama nga talaga kung paano natin i-assess yung sarili natin. Itong mga realizations ko about myself, surprisingly, ngayon, assessments ko siya na alam niyo, hindi siya pagiging critical in a sense na negative. Gets niyo ba? Kasi before, kapag nag-a-assess ako ng sarili ko, laging, shit, Yani, bakit ka ba ganyan? Yani, bakit ba ganito? Bakit ba, baguhin mo to, baguhin mo yan. Parang laging hate ko yung sarili ko. Yani hates me. Ngayon, pag ina-assess ko yung sarili ko, para siyang, ang weird, hindi ko alam kasi if possible bang sabihin, objective. Pero with more kindness siguro to myself. Like parang, okay. And listening more sa sarili ko, sa kung ano bang gusto ko. And believing na kung ano yung gusto ko ay hindi naman masama. Siguro, ang ano ko lang is if pag nag-a-assess tayo ng sarili natin, sana hindi siya yung pambubuli sa self natin. Gets ba? Parang sana nasabi ko yun na maayos. No, wala. Ewan ko. So that is one thing na na-appreciate ko so far. Post-hydrocephalus. Na natututunan kong tignan yung sarili ko with kinder eyes. Kinder lens na parang, okay, te. Hindi mo na gusto yun. Here's how we can change it. Hindi madaling gawin yun, though. Minsan required ng therapy. Or required ng isang significant life event. But ayun, yun ang ilan sa mga aking ruminations. Feel ko yun yung ina-title ko sa episode na to. Rumination. With that being said, dahil feeling ko may time pa ako para dumaldal. Magsasagot tayo ng MBTI test. Kaya ako nabanggit si Emma Chamberlain kanina kasi wala lang, inspired nga to sa kanya. Feel ko hindi ko na-pick up. Okay, feeling ko yung hater ko na lagi nagko-comment sa mga episodes na nakaganto siya ngayon. Kasi ang gulo na naman ng mga pinagsasabi ko. And so what? I'm sure nakikinig ka ngayon. You don't hate me, you love me. Anyway, binanggit ko si Emma Chamberlain kanina, tsaka si Angel Veridiano. I'm sorry kung mispronounce ko. Kasi yung mga nag-tweet sa akin na namimiss daw nila yung Yanis Room, naghahanap sila ng recommendations. Well, yun yung personal recommendations ko. If gusto niyo makinig ng mga podcast na medyo similar to me or like better than me, dun kayo makinig. Okay. Hahanapin ko yung MBTI and magte-take tayo ng MBTI quiz. Before ko ito i-take, ang MBTI ko ay ENFJ ako. So, yung ENFJ ay protagonist. Yeah, I know. We are the best. Camps. So, let's take the test. Feel ko, if wala kayong ginagawa ngayon, kasi nakikita ko sa mga tweets nyo or sa mga post nyo about Yanis Room na usually nakikinig kayo sa podcast na to kapag nag-aakads kayo. Well, kung right now naka-break kayo, mag-take din kayo ng
MBTI. So, ito yung personality test from 16personalities.com. Sabay tayo. Right? Okay. Ito ang pang-close natin ng episode. Kilalanin natin ang sarili natin a little bit. Okay. You regularly make new friends. Agree. Mahilig ako makipag-friends. Damn, so hindi nga ako introvert. Hindi ko alam. Usually feel more persuaded by what resonates. But, okay. You usually feel more persuaded by what resonates emotionally with you than by factual arguments. Yes, I agree. Hindi ako, very big naman ako on logic. Pero minsan kasi, hindi lahat ng facts ay morally right. Gets ba? Nag-explain pa ako. Sagutin ko nga lang. Your living and working spaces are clean and organized. Ow! Medyo agree. Usually stay calm even under a lot of pressure. Disagree. Fuck, magwawala ako kung magwawala ako. Keme. Umiiyak ako. You find the idea of networking or promoting yourself to strangers very daunting. First of all, ano muna yung daunting? Daunting? Intimidated. Okay. Yeah. You find the idea of networking or promoting yourself to strangers very daunting. Agree. You prioritize and plan tasks effectively. Disagree. Often completing them well before the deadline. Disagree talaga. People's stories and emotions speak louder to you than numbers or data. Agree. Even a small mistake can cause you to doubt your... Even a small mistake can cause you to doubt your overall abilities and knowledge. Yes, agree so much. You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. Agree. Ang weird, no? Para talaga akong may contrasting na You are not too interested in discussions about various interpretations of creative works. Disagree. Gusto kong makipag-usap about that. You prioritize facts over people's feelings when determining a course of actions. Actually, disagree. Disagree ako mga te, kaya hindi ako reliable na leader. Kasi mahawain ako. You often allow the day to unfold without any schedule at all. Ngayon, oo. Pero generally, hindi. Kailangan lagi ako may ginagawa. Feel ko kapag wala akong ginagawa, nagsasayang ako ng buhay. Mali yun. Wag ganun. You rarely worry about whether you make a good impression on people you meet. Disagree. Nag-worry ako about my impressions. Lalo na pre-hydrocephalus. Pero feeling ko ngayon, post-hydrocephalus, feeling ko ngayon parang you let people think what they want to think. Right. Well, nilagay ko dito disagree kasi right now naman nag-worry pa rin ako. Pero siguro something na nag-gravitate na ako towards. Yung balak ako nung gusto mong isipin. Okay, di i-agree ko kasi nagbago na ako. Onte. I mean, at least in my mind, diba? Okay, sige. Lagay ko agree. You enjoy participating in team-based activities. No. If I can do it alone, I will do it alone. Sorry. Disagree. You enjoy experimenting with new and untested approaches. Do I? Not really. You prioritize being sensitive over being completely fuck. Okay, yung tanong is, you prioritize being sensitive over being completely honest. Yeah, i-screen record ko. Ngayon ko lang naisip. Sige nga, i-screen record ko to para mailagay dito. Kaso late na. Sorry. Okay. You are prone to worrying that things will take a turn for the worse. Actually, hindi. Feel ko optimistic ako na person, although ganito ako mag-isip when it comes to myself. Pero lagi akong as a person, lagi akong, hindi, it will work. Kunyari, may life situation yung kaibigan ko, as in sabihin ko, may feeling ako na it will work out. Kahit hindi ko alam kung ano mangyayari. Ewan ko, meron akong tiwala na ang universe ay magiging good. So, no. Ang weird ko, bakit ganito ako? Bakit parang ang contrasting or contradicting ko pala mag-isip when it comes to other things and sa sarili ko? Wow, every day you learn. You enjoy solitary hobbies or activities more than group ones. Pagdating sa hobbies, hindi. Actually, gusto ko nakikipag-bond with friends eh. You cannot imagine yourself writing fictional stories for a living. Disagree, duh. That's what I do. Hindi ba? Yeah. Disagree ako. Feeling ko kasi
creative. For the creative industry ako. True and true. Kahit wala na akong makain. You favor efficiency in decisions, even if it means disregarding some emotional aspects. Disagree. You prefer to do your chores. You prefer to do your chores before allowing yourself to relax. Disagree. Tamad nga ako eh. Compared sa nanay ko. In disagreements, you prioritize proving your point over preserving the feelings of others. Disagree. You usually wait for others to introduce themselves first at social gatherings. Disagree. Though may time na, ito lang pala. Though may time na, alam niyo, nag-I Want ASAP co-host ako, sobrang hiyang-hiya ako sa mga kasama ko nun sa dressing room. Wala kasi akong bit-bit na hairstylist or makeup artist. Tapos yung mga kasabay ko nun, sila Bel Mariano. Sa ko Bella Padilla. Sila Bel Mariano, sila Alexa Ilacad. Tapos syempre magtutropa na sila. Uusap-usap sila. Si AC kasi since kasama ko siya sa I Want ASAP, di nakakausap ko siya. Pero nandun siya sa kabilang table. Pero hindi ako yung tipong, hi, hindi ako nagkanon kasi na-intimidate ako sa kanila. Pero si Jella Atayde, lumapit siya sa akin. Para i-introduce yung sarili niya. Para i-introduce yung sarili niya. Tapos doon ako nahiya. Sabi ko, shit, ina-expect kaya rin siguro nila. Dapat ganun din siguro yung ginawa ko. Fuck! Brian, super na-appreciate ko si Jella Atayde for that. Pero kasi normally sa social gathering, sabihin natin na sa bar or sa party, pag kahit bit-bit lang ako ng friend ko, I don't find an issue with introducing myself. Very sociable naman ako. Siguro iba lang talaga kapag sa setting na hindi ko masyadong territory. Wow, sa territory ko yung mga party. Parang, ewan ko, baka intimidated lang talaga ako sa mga tao at that time. Siguro ganun, kapag yung mga tao ay someone nga na hindi, na very intimidated ako. Usually, pero well, ba't ako nagpaliwanag? Okay, generally, nagtitake ako ng initiative to introduce myself. Your mood can change very quickly. I agree. Parang ganun. Hindi. You are not easily swayed by, ay, naku, disagree. Mahina ako pagdating sa emotional arguments. You enjoy debating ethical dilemmas. Hindi. I don't. Or maybe I do. Feel ko kasi gusto kong nagdi-discuss about situations na hindi black and white. Alam mo yun? Okay, maybe I do. You usually prefer to be around others rather than on your own. Okay, I agree. You become bored or lose interest when the discussion gets highly theoretical. Disagree. Com art student ako. When facts and feelings conflict, you usually find yourself following your heart. Yes, I agree. You find it challenging to maintain balikan ko lang yun. When facts and feelings conflict, you usually find yourself following your heart. Agree. Kasi tiwala ako na mabait yung heart ko. Mukhang ewan. Ewan ko, pero naniniwala akong good intentions yung heart ko, which puts me in trouble most of the time. Pag-usapan namin yun ng mom ko kagabi. Kaya nga kailangan ko sila Kim minsan talaga kasi, ewan ko, ina-assume ko na lang automatically na hindi ako lolokohin ng mga tao. Or ina-assume ko na mabait lahat ng tao. Di ba dapat ganun? Mag-hi ka sa Yanis Roma. Mag-hi ka lang eh. Kahit dito ka. Mag-hi lang yung nanay ko. Hindi pa ako tapos. Hi. Hello. Aha. You rarely second guess the choices that you have made. Diyos ko, kakasabi ko palang kanina, disagree. I second guess a lot. Pero feeling ko ngayon, mas nagiging kumpiyansa na ako sa sarili ko. Okay, sige, 1 degree of disagree lang. Your friends would describe you as lively and outgoing. I agree. Kasi lahat ng friends ko ganun din. You rarely feel insecure. Posiani? Hydrocephalus? Okay. I do. I at times, as in, nai-insecure ako. Pero, yani post-hydrocephalus ay mas nagtitiwala na ulit sa kung anong kaya ko. Ewan ko. Importante ang competitions, pero feeling ko ngayon mas pinoposition ko na lang yung, ewan ko. Ngayon, mas na-visualize ko yung sarili ko as ito.
Wala akong ibang dapat habulin and wala akong dapat, walang ibang tao na ginagawa kong standard for my progress. So, do I rarely feel insecure right now? I agree. Wow! Damn! Malaking bagay yun kasi sobrang insecure ko talaga. Pre-hydrocephalus. You avoid making phone calls. Agree. Tangin na kung kaya na lang natin mag-text. Mag-text na lang tayo. Ayoko talaga ng phone calls, guys. As in, na-awkward ako kasi parang feeling ko, paano kapag gusto ko nang mag-scroll or gusto ko nang gumawa ng ibang bagay. Pag phone call, parang require yung attention ko so much. Awkward ako sa phone call. Oh, agree. You enjoy exploring unfamiliar ideas and viewpoints. Agree. You can easily connect with people you have just met. Like what I said kanina, disagree. Yeah. Pero, I want to improve that. If your plans are interrupted, your top priority is to get back on track as soon as possible. Yes. Nako. After ko ma-hospital ang dami ko kasing nabitawang work. Tapos, privilege kasi na hindi isipin paano makakabalik agad sa pagtatrabaho dahil kailangan ko ng pera. Alam niyo, ibang episode yan. Pag-uusapan natin ng healthcare for another episode. Pero yun nga, dahil hindi naman ako 1% elite, I have to. You are still bothered by mistakes that you made a long time ago. Agree? Pero, post-hydrocephalus, honestly, parang wala na akong pake. Kasi tapos na. Ano yun? You move on. Pero nung before talaga, grabe ako mag-dwell on past mistakes. Kaya nga hindi ako makaget over sa ang daming bagay. Pero na-realize ko lang talaga, alam nyo, pag nag-life and death situation talaga kayo, ma-realize nyo na, tapos na yun. You have to move. You have to move. Your emotions control you more than you control them. Agree medyo. When making decisions, you focus more on how the affected people might feel than on, oo naman, kung emotional ko talagang tao, na-realize ko lang. Your personal work style is closer to spontaneous bursts of energy than organized. Agree. When someone thinks highly of you, you wonder how long it will take them to feel disappointed in you. Yeah. Alam ko dati sagot ko dito, disagree. Pero na-realize ko yun sa sarili ko. Parang, hindi ko nga alam kung imposter syndrome ba yun. Ewan ko. Feeling ko hindi naman. Pero feel ko kasi iniisip ng mga tao. Or baka hindi naman nila iniisip. Pero baka, ewan ko. Feel ko lang may impression yung mga tao sa akin na magaling ako. I mean, sa credentials na sabi mo, graduate ka sa gantong school, tapos gantong Latin honors, di ba? Graduate ka ng UP, tapos magna cum laude. Feeling ko kapag nalalaman yun ng mga tao, parang feel ko niloloko ko sila. Na, hindi naman ganun. Imposter syndrome ba yun? O, di ba? You learn more about yourself talaga. You would love a job that requires you to work alone most of the time. I mean, yun yung job ko, no? Kasi yung content creating, I feel happy na job ko siya. Minsan, kasi nagagawa ko yung mga kailangan kong gawin on my own. Pero ang saya din mag-work with other people. So, I would love a job that requires you to work. Agree siguro? Yeah. Kasi gusto ko yung nag-work ako with other people. From time to time lang. Hindi palagi. You believe that pondering abstract philosophical questions is a waste of time. Disagree. Minsan kailangan natin mag-isip, guys. You feel more drawn to busy, bustling atmospheres than to quiet, intimate places. Disagree then. If a decision feels right to you, you often act on it without needing minsan impulsive ako eh. What the fuck? Yeah, impulsive kasi ako, so, wrong. You often feel overwhelmed. Yeah. Pero feeling ko Yani post-hydrocephalus. Ang funny talaga ng Yani post-hydrocephalus. Para lang siyang before Christ and after Christ. After Christ ba yun? Di ba may before, BC and AD? Yung AD. You are more likely to rely on emotional intuition than logical reasoning when making a choice. Minsan. You struggle with deadlines. Agree. You feel confident that things will work out for you. Right now, agree. Ala,
Fuck! Nagbago yung personality type ko. ENFPT. Hindi na ako protagonist. Pero naging campaigner din ako before. Pero shocks, campaigner na ulit ako. Wow! As an ENFP, you are a vibrant force of enthusiasm, creativity, and idealism. Your mind is a constant whirlwind of ideas and possibilities, each more exciting than the last. You approach life with an infectious energy that draws others to you. Your charisma and genuine interest in people, making you a natural connector and inspirational force. Yeah. Okay. Gets ko siya. Feeling ko mas, okay. Naka-affirm siya ng thought sa sarili mo. Feeling ko lahat ng mga pinagsabi ko kanina, it all boils down to that. Ganun. So, okay. Ano na ako ngayon? From protagonist to campaigner. Damn. Okay. Ang question ko for this episode ay, ang tamad kasi ng what is your MBTI? I feel like, ang gusto kong question is, what is, Tagalogin ko na lang, ano yung pinaka-importanting bagay na natutunan nyo about yourself recently or for the past few weeks, years, life events? I'd love to read them. Magpo-post din ako sa IG actually. Meron na akong ganong pa-eklavu. Engagement post, ganyan. So, kung gusto nyong mag-essay doon, go. I-follow nyo ang aming socials at Kwarto ni Yani on Instagram and TikTok. And then, i-follow nyo na rin ako at Yani Hates You, Yani Hatisu on Instagram, TikTok, Facebook, and X. Go, sige. Pero mas active ako sa TikTok and IG. And sa YouTube. And i-follow nyo nga, i-follow nyo na rin pala ang Kwarto ni Yani sa... Kwarto ni Yani, ang Yani's Room sa Spotify. Okay, I have decided na upload ko na lang ng sabay yung mga episodes. Both on YouTube and Spotify. Yun lang. Thank you so much for sitting down with me sa episode na to. And I'll see you again next time. Bye-bye! Parang ang bait ko, no? Parang hina ng boses ko, napansin ko lang.